Pangit, dito ka na lang maglaban ng maayos. Sabi ng mayordomo, hindi ka makakauwi hanggang di tapos ang labahan. Bakit di niya sariling labhan? Dahil pangit ka, ikaw ang maglalaban nito. Kapag sinabi mo sa mayordomo, papatayin kita. At kapag mahusay ka na sa Tai Chi, wala nang mang-aapi sa iyo, Ginoo. Siyan Tai Chi, para lang sa lalaki, hindi sa babae. Kapag nalaman ng amo, malaking problema ito. Tigre sumusugod sa bandok. Dalawang dragon lumalabas sa dagat. Bakit di ka nagsasanay, Ginoo? At gusto kong maging pinakamahusay na manggagamot sa mundo. Para magamot ang pekas sa mukha mo. Ito ang ikasyam na antas ng Tai Chi. Ang ninuno na lumikha ng Chen Tai Chi. Hanggang ikapitong antas lang ang naabot. Ako si Chen Changsheng, malubhang nasugatan ng Shen Zhumen. Hindi ko inaasahang makikita ko pa ang ganitong pambihirang malakas na tao bago mamatay. Kanino mo natutunan ang Chen Tai Chi? Naku, nahuli tayo. Siyan Tai Chi para lang sa lalaki kapag nalaman ng iba. Makakasama ako sa Ginoo. Guro, nice kong maging estudyante mo. Grabe ang mga sugat. Kailangan kong hanapin agad si Ginoo. Aksiw, alam ko kung paano gamutin ang peka sa mukha mo. Ginoo, sumama ka sa akin. Tingnan mo, Ginoo. Pinutusok ko ang 24 puntos ng kanyang bend at blue meridians. Baka makatulong ito. Gising ka na. Ginoong matanda, malubha ang internal injuries mo, sumama ka muna. Sa Chen family para magpahinga. Chen family. Ito ang anak ng aming Chen family. Ginoong Chen Hao. Noon ako nasugatan ng Shen Zhumen, kung bigla akong babalik. Kapag hinanap ako ng Shen Zhumen, ang Chen family ay magkakagulo, magkakadigmaan. Salamat sa pagtulong ninyong dalawa. Guro, tanggapin mo ang pagpapatirapa ko. Huwag kang mag-alala, Ginoong matanda. Isa lang akong katulong sa Chen family. Paano ako magiging guro mo?
Chen Taichi, para lang sa lalaki, hindi sa babae. Ako ang naglagay ng patakarang iyon. Hindi ko inaasahan na isang babae ang makakaabot sa ganitong antas ng Tai Chi. Kapag gumaling na ako, alisin ko ang patakarang iyon. Kapag ako'y gumaling na, pupunta talaga ako sa inyong tahanan para magpakita. Naku, Anong nangyari, Axio? hindi ka pa nag-ensayo ng martial arts na yun. Kung malaman ikaw ng amo, mapapagalitan ka ulit. Basta lang malunasan ng birthmark sa mukha mo. Okay lang kahit mapagalitan pa ako ng madalas. Hindi pwedeng ganun. Ang Ginoo ay ang tagapagmana. Ng Chen style Tai Chi. Halika na. Chen Hao, may mukha ka pang mag-ensayo? Ilang taon ka na nag-Tai Chi, di mo pa rin magawang maayos ang horse stance. Nakakahiya ka sa angkan ng Chen. Paano nagkaroon ng basura tulad mo ang angkan ng Chen? Kilalang kilala ang kakayahan ni Ginoong Chen Hao sa panggagamot. Ang dami na nagawa niya para sa reputasyon ng angkan ng Chen. Paano mo siya? Matapang na insultuhin. Pangit, dapat ka ba makipag-usap sa akin? Mga tauhan, hawakan ninyo itong pangit. Baliin ang mga binti niya. Opo, Sino nang may lakas ng loob? Mali ba ang sinabi ko? pangit, matapang ka pang sumagot? Kuya, kung muling sasaktan mo si Axio, huwag kang magalit kung hindi kita papatawarin. Sige nga, tingnan natin kung paano mo ko hindi papatawarin. Tumigil. Tiyo, ama, bakit kayo nandito? Hindi kayo nag-iinsayo? Anong ginagawa ninyo? Tiyo, na-late uli si Chen Hao ngayon. Pinagmamatyagan ko lang siya. Hindi po, amo. Kanina po sa likod ng bundok. Sa ibang oras ang lalaki. Tumahimik. Xiao Hao. Ganyan ka pa rin, walang pag-unlad. Aw-aw ka na lang kasama nitong katulong. Sobra kang nakakadismaya. Ama, wala po. Bakit napunta sa training ground ang katulong na ito? Hindi pa niya alam na ang Chen style Tai Chi ay ipinapasa lang sa mga lalaki? Ipinahatid lang ako ni Axio sa training ground. Hindi naman siya nangungopia ng Tai Chi. Mabuti naman. Huwag ka nang bumalik sa training ground. Opo, pangalawang amo. Mabuti at nandito kayong lahat. Magpupulong tayo. Noong nakaraang araw, dumating ang proposal mula sa Shen Jusek. Espesipikong hinihiling na si Xiao Hao ang makapasa sa kanila bilang defensor nila. Alam naman ninyong lahat na ang Shen Jusek ay isang first-class martial arts school sa Chia. Ganitong malaking bagay, kailangan pa nating pag-usapan ng mabuti. Kuya, ito ay isang napakagandang pagkakataon. Sa tulong ng Divine Vermilion Sect, ang aming pamilya Chen ay tiyak na muling babangon at may babalik ang dating karangalan. Si Zhu Liao, ang panganay na anak ng Divine Vermilion Sect, ay may interest kay Xiao Hao. Ito ay isang karangalan para sa pamilya Chen. Kapag napalayas na si Chen Hao, ako na ang magiging susunod na puno ng pamilya Chen. Sige na nga, kahit na may ilang hindi pagkakaunawaan ang Divine Vermilion Set sa amin. Mga lumang usapin na iyon. Xiao Hao, hindi mo gusto ang pagsasanay sa martial arts. Ang pagpasok sa Divine Vermilion Sect bilang manugang, sa publiko man o pribado, ay isang mabuting kapalaran para sa iyo. Manugang. Hindi ako sang-ayon. Noong araw, inatek ng Divine Vermilion Sect ang aming ninuno. Hanggang ngayon ay nawawala pa rin siya at ang aming pamilya Chen ay biglang bumagsak ang katayuan. Ngayon, nais pa ninyong pumasok ako bilang manugang sa Divine Vermilion Sect. Hindi ba kayo natatakot na pagtawanan tayo ng mga tao sa mundo ng martial arts? Xiao Hao, ang sinasabi mo ay, mga lumang kwento na, kailangan ng pamilya Chen na bumangon. At kailangan natin ang kapangyarihan ng Divine Vermilion Sect. Tama, kapag bumangon na ang pamilya Chen, sino ang maglalakas loob? Nahamakin tayo, kahit na ang Divine Vermilion Sect ay may ilang lumang hidwaan sa pamilya Chen. Ang pagpapanumbalik ng pamilya Chen ay responsibilidad ng bawat miyembro nito. Ang pagpasok sa Divine Vermilion Sect ay ang iyong kapalaran. Kahit anong sabihin nyo, hindi ako papayag na maging manugang. Ay, sa palagay ko ay may gusto ka sa aliping babaeng pangit na si Qin Chu. Kaya ayaw mong pumasok bilang manugang. Ganun pala. Kaya pala kayong dalawa ay palaging magkasama. Ay kapal naman. Anong mali kay Axio? Siya ay payak, mabait, malambing, at matalino. At kung magkakaisa lang ang buong pamilya, sama-sama tayong magpupunyagi. Hindi ba natin kayang buhayin muli ang pamilya Chen? Tama na. Dalhin si Qin Chu dito. Baka nalaman nila na ninakaw ko ang martial arts. Wala na, siguradong madadamay si Young Master. Ano ang gagawin ko? Qin Chu, mabuti ang loob ng pamilya Chen na tumanggap sa iyo. Ngunit ginulo mo si Xiao Hao. Ang lakas ng loob mo. Ama, hindi ako ginulo ni Axio. Pakiusap, palayain mo siya. Tama na, pinsan. Napakapangit ni Qin Chu. Napapangitan ako sa isang tingin pa lang. Narinig ko na si Miss Zhu Liao ay isang tunay na dilag, hindi tulad ng kasambahay na ito. Mas maganda ng daan-daang bises.
Sa Shensu sect, bawat isa sa mga disipulo ay matataba. At kumakain gamit ang palanggana. Hindi tinatanggap ang mga timbang ay wala pang 250 kilo. Ano? Gusto niyo ipapasok si Young Master bilang manugang sa Shensu sect? Hindi ba parang itinutulak niyo lang siya sa impyerno? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Isa ka lamang kasambahay. Kuya, darating na ang mga tao mula sa Shensu sect. Mangyaring magdesisyon ka na agad. Tama si Kuya, ito ay isang bihirang pagkakataon. Umunlad ang angkan nating Chen. Ngayon na, ihanda ang dote at ayusin ang pagpapakasal kay Chen Hao. Opo. Mga Ginoo, kasalukuyang nagpupulong ang aming puno. Pahintulutan ninyo akong magulat. Ang laki ng pagmamataas ng angkan ninyong Chen. Kuya, malapit ng pakasalan ako ni Chen Hao. Hindi ba pwedeng magpakabait ka naman? Six na, yaw. Tutulungan kitang. Agawin si Chen Hao ngayong araw. Hindi pwede. Kung ipapapasok mo ako sa Shensu sect bilang manugang, mas gugustuhin ko pang. Sa puso ko, si Ixu lamang ang nandoon. Hindi ko inakalang ganito kalalim ang pagmamahal sa akin ni Young Master. Ikaw, Ginoo, si Young Master ang tanging dugo ninyo. Isa pa, kilala siyang bihasang manggagamot. Hindi ba kaya rin niyang pasikatin ang angkan nating Chen sa hinaharap? ang kapakanan ng angkan ang pinakamahalaga. Chen Hao, huwag mong sisihin ang ama mo. Kung ganon, ang sagot ko pa rin, mas gugustuhin kong mamatay kaysa pumasok dyan. Ang yabang naman ng salita mo. Ang yabang naman ng salita mo. Ayo dalawa, binuksan ninyo ang plaka ng angkan naming Chen. Parang hindi ninyo iginagalang ang angkan naming Chen. Plaka lang yan, eh. Kapag napakasal na sa kapatid ko si Chen Hao, bibigyan ko kayo ng 10 o 8 pang plaka. Kuya, ito ang punong disipulo ng Shensu sect, si Zhu Liecheng. Isang malaking karangalan para sa angkan naming Chen. Ang personal na pagdating ni Ginoong Zhu. Chen Hao, ngayong araw ay narito ako. Sinundo ka talaga. Sumama ka na sa akin pabalik sa Shenzhoumen. Handa na ang silid tulugan para sa atin. Ay, napakaganda ni Miss Zhu. Swerte naman ng pinsan ko. Miss Zhu, may mahal na ako. Humanap na lang kayo ng ibang mapapangasawa. Ingnan ang suot. Katulong ba ito? Ay, itong birthmark. Parang pangit? Ay, Chen Hao. Ganito ang gusto mo? Nagkagusto ka sa pangit na ito. Tumigil kayo. Hindi ko hayaang insultuhin niyo si Ixu. Huwag magsalita ng walang basehan. Chen Hao, iniutos na matanda. Angin si Chen Hao na may ganitong kakayahan sa panggagamot. Ang makakapasok sa Shenzhoumen, saka lang magiging tunay na hari ang Shenzhoumen. Sage. Wala pang nagsalita sa akin ng ganyan, sa tingin ko. Ang Chen Hao martial arts school ninyo ay hindi na kailangan pang umiral. Tama ba, yung Master Zhu? Sumang-ayon na ang aming pamilya na pakasal si Chen Hao sa inyo. Kuya, di ba? Yung Master Zhu, Miss Zhu, huwag kayong magalit. Hahanda ko na ang dote para sa aking anak. Pipili na magandang araw. At personal kong ihahatid siya sa Shenzhoumen. Sino ang may gusto sa mumurahing gold ninyo? Gusto ko nang sumama sa akin si Chen Hao ngayon. Ay, tama si Miss Zhu, Uncle. Mas maagang makakasal ang pinsan ko. Mas maaga rin tayong makakatanggap ng tulong mula sa Shenzhoumen. Sundin na lang natin si Miss Zhu. Chen Hao, sumama ka na kay Miss Zhu. Miss Zhu, hindi ako sasang-ayon sa'yo. Sige, ayaw mong sumang-ayon? Kapag natalo mo na ako at ang mga tao mula sa Shenzhoumen, saka ka lang makakapagnegosasyon sa kapatid kong babae. Sige, tatanggapin ko ang hamon mo. Naghanap lang si Chen Hao ng problema. Napakayabang ni Chen Hao.
Mabuti na rin magkaroon siya ng aral dito, bago pa siya pumunta sa Shenjumen. Baka hindi niya mapaglingkuran ng maayos si Miss Zhu, at maging kasalanan pa ng pamilya nating Chen. Noong ang ninuno ninyo sa Chen-style Taichai, si Chen Changsheng, na umabot sa ikalimang antas ng Tai Chi, natalo pa rin ng aming Shenjumen. Ikaw na walang kwenta, maghahamon ka pa sa amin? Wala kang alam sa sarili mong kakayahan. Chen Hao, kung susunod ka sa akin, papahintuin ko sila ngayon din. Huwag nang magdaldal, simulan na natin. Mga walang kwenta, sabay-sabay na kayo. Walang kalaban-laban ang Young Master sa mga ito. Gino, Ayos lang ako. Babalik ako. wala na akong pakialam sa iba ngayon. Eh, Kailan pa naging ganito kagaling si Xiao Hao? Nagkakamali ba ako? Marunong pala ng martial arts si Chen Hao. Lalo akong naa-attract sa kanya. Ang sontok na yon, pangatlong level na ng Taichai. May lalim tong batang to. Ang galing ng kanyang Iron body training. Mga walang kwenta. Bata, samahan mo ako. Ginoong Xiao Hao. Ayos ka lang ba? Kuya, bakit ang lakas ng ginamit mo? Anong Chen Taichi? Walang kwenta. Talagang pambihira ang galing ni Ginoong Zhu. Karapat dapat sa Shen Jusek, number 1 sa mga kabataan. Ang galing ng martial arts ni Ginoong Zhu. Maaring makipagkompetensya para sa pinuno ng ulin at tingnan sa aking Diyos na si Zhu. Sa amin ng Shen Jusek, sa tingin mo, may saysay pa bang magpatuloy? Ang lakas ng mga kabataan ng Shen Jusek. Kung talagang tumanggi si Xiao Hao ngayon, baka malagay sa panganib ang buong angkan namin. Binibining Zhu, Ginoong Zhu, tama na. Huwag na. Sisiguraduhin kong sumama sa inyo si Xiao Hao. hindi ako magpapakasal sa inyo. Tumigil na kayo. Si Ixu lang ang nasa puso ko. Mukha kang mabuting tao. Bakit hindi mo subukan si Atko? Bakit kailangan mong piliin tong pangit na to? Pangit. Para sa'yo lang, Chen Hao. Tinanggihan niya ako. Kuya, gusto ko siyang patayin. Sage, Sino ang magalakas loob? Ginoo, hindi mo sila kayang talunin. Baka dapat pumayag ka na lang. Ixu, anong sinasabi mo? Kahit isakripisyo ko ang buong mundo, hindi kita iiwan. ang sweet niyo. Sa ganitong sitwasyon, papatayin ko ang pangit na tao ngayon. Tapos ikaw naman ang susunod. Bata, ang suntok ko, napakalakas. Hindi mo ito kayang pigilan. Umalis ka diyan. Kung gusto mong patayin si Ixu, patayin mo muna ako. Ginoo, Kung hindi dahil sa iyong suwail na katulong, hindi magiging ganito katigas ang ulo ni Xiao Hao. Isang katulong lang, gustong maging reyna. Tingnan mo. Ang itsura mo. Nakakadiri talaga. Huwag niyo siyang insultuhin. Master, nagkakahalaga ito. Para sa'yo. Worth it. Kain na. Ano pangalan mo? Nasaan pamilya mo?
Ako si Quincy. Ang pamilya ko. Patay na silang lahat. Ako si Kenhao. Huwag ka nang umiyak. Kung wala na pamilya mo, mula ngayon. Pamilya ko na ang pamilya mo. Mabait ang Young Master sa akin. Kahit malantad ang skills ko. At patayin ako ng mga Chen, hindi ko hahayaang. Harapin mo ito mag-isa. Sage, kung hindi ko makuha, pala ring dapat makakuha. Kuya, patayin mo silang lahat. Miss Zhu, tama na. Ako na ang susuko para kay Chiao Hao. Huli na para sumuko. Ikaw, sige, mas mabuti pang bugbugin mo siya. Kung mamatay ang head ng mga Chen, mas kampante akong umupo sa pwesto. Ano to? Kuya, Marunong pala ng Tai Chi si Qinziu? Di ba ako nagkakamali? Ang skill level na ipinapakita ni Qinziu ngayon ay lampas na sa 4 TA Realm. Naka-breakthrough na kaya siya sa 5 TA Realm? Impossible yon. May ganitong klaseng expert palang tumutulong kay Chen Hao. Delikado to. ang pangit na to, ang lakas pala. Minamaliit ko siya. May skills ka pala, pero di mo ko mapipigilan. Tinuruan ko lang si Axiu ng Tai Chi mantra. Di ko inaasahang ganito kagaling. Ang Tai Chi ni Axiu. Young Master, pumatras ka. Di ko na siya pababayaan na saktan ka. Zhu Licheng, umalis na kayo. At baka hindi kita saktan. Ha? Minamaliit mo ko? Maniwala ka, isang suntok ko lang. Gagawin kitang paste. Aar. Zhu Licheng, dahil ayaw mong umayos. Huwag kang magalit kung wala akong awa. Ang pangit na to, ang ganda pala. Ang pangit na to, ang ganda pala. Nagkamali lang ba ako kanina? Axiu, okay ka lang? Okay lang ako, Young Master. May gustong sumubok pa ba? Si Atsiu, ang katulong na yon, sira ang plano ko. Sinasaktan ang kuya ko. Ang lakas ng loob ng mga Chen. Kalabanin ba ninyo ang Divinju clan? Miss Zhu, huwag magalit. Umaasa pa kami sa inyo. Shen Zhumen, si GNG, Qinqing. Siya ay isang katulong lamang ng aming pamilyang Chen. Hindi siya kumakatawan sa aming pamilya. Kani-kanina lang, pinasikat ni Axiu ang aming pamilya. Hindi lang kayo nagpapasalamat, pinapahiyapan niyo siya. Mga anak pa ba kayo ng pamilyang Chen? Huwag kang mag-alala, Ginoo. Mabuti nang ligtas ka. Axiu, ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya. Hindi kita pababayaan. Ang pangit na, to ay napakalakas. Kailangan nating mag-isip ng paraan para patayin siya. Lagi nilang sinasabing ang Tai Chi ng mga Chen ay para lang sa mga lalaki. Kasinungalingan lang yan. Tama si GNG, Zhu. Noong Ao, itinakda ng aming ninuno na ang Tai Chi ng mga Chen ay para lang sa mga lalaki. Ang katulong na ito ay nangahas na magnakaw ng aming Tai Chi. Ayon sa alituntunin, dapat siyang parusahan ng 3 bises, lalo pat isa lamang siyang. Katulong na hindi namin kadugo, hindi anak ng pamilyang Chen. Magnakaw ng Tai Chi, dagdag na kasalanan. Tinchu, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Mula nang ipagtanggol ko ang aking Ginoo. Inaasahan ko na ang sandaling ito. Inaamin ko. Kung pipilitin niyong parusahan si Axiu ng 3 beses, hindi rin ako mabubuhay ng mag-isa. Ginoo. Ha? Kinchu, dahil iniligtas mo ang aking anak, pinalalampas ko ang 3 parusa. Ngunit hindi makatakas sa kaparusahan, kung iniisip mo pa rin ang kaligtasan. Ni Xiao Hao. Puksain mo ang iyong sariling kasanayang martial. Huwag, Axiu. Ang pagpuksa lamang ng aking kasanayang martial, ano ang ikinatatakot ko?
Kinchiu, sa isang palad ko lamang. Mapupuksa ang lahat ng iyong lakas. Ha? Sandali. Ano pa ang iniutos ninyo, GNG, Ju? Ang aming Shenjumen ay may natatanging kasanayan, ang Steel Needle Sealing. Pangit, kung tunay ang iyong pagiging tapat, may lakas ka bang tanggapin? Ang Steel Needle Sealing? Ano yon? Gamit ang siyam na kaayom, tatakpan ang siyam na pressure point ng pangi. Mapuputol ang lahat ng kanyang meridian. Kapag tinanggal ang damo, dapat pati ugat. Napakasimpleng prinsipyo. Hindi ba ninyo naintindihan, pamilyang Chen? Tama si GNG, Zhu. Pa sa pangmatagalan. Ganito na lang ang dapat gawin. Kuya, ngunit kahit tuksain ang kanyang kasanayang marcha, hindi pa rin mawala ang galit sa aking puso. Huwag kang mag-alala, yaw-yaw. Pagkatapos ng siyam na karayom na ito, siya'y magiging isang walang kwentang tao na hindi makakagalaw sa buong buhay niya. Mula nang dumating si Ixiu sa aming pamilyang Chen, palagi siyang tapat sa kanyang tungkulin, walang kahit anong pagkakamali. Kayo, paano niyo nagawa sa kanya yan? Kinchiu, ang buhay mo galing sa pamilya Chen. Kung wala ang pamilya Chen, wala ka sa kinaroroonan mo ngayon. Pa sa pamilya Chen at para kay Xiao Hao. Pag-isipan mong mabuti. Basta ligtas si Young Master. Handang-handa akong tanggapin ang pagtutusok ng bakal. Baba na ako agad ng bundok para hanapin si Master at magpormal na magpatala. At yung patakarang yon, ipapasa lang sa lalaki at hindi sa babae. Dapat na ring buwagin. Kinchiu, ang buhay mo galing sa pamilya Chen. Kung wala ang pamilya Chen, wala ka sa kinaroroonan mo ngayon. Pa sa pamilya Chen at para kay Xiao Hao. Pag-isipan mong mabuti. Basta ligtas si Young Master. Handang-handa akong tanggapin ang pagtutusok ng bakal. Axiu, ang pamilya Chen ang may kasalanan. Ang pamilya Chen ang sumira sa'yo. Huwag kang malungkot, Young Master. Kailangan ka pa ng pamilya Chen. Kailangan mong maging matatag. Ang tao ay may siyam na lagusan. Ang hangin ay dito nagmumula. Gagamitin ko ang bakal na ito para isara ang siyam mong lagusan. Mula ngayon, hindi ka na makakapag-ipon ng tunay na lakas. Huwag. Tigilan niyo yan. Bitawan niyo si Axiu. Kung mawawalan ng kakayahan si Kinchiu, ang pamilya Chen ay wala nang kakayahang makipagkumpetensya sa Shenzhou Sect. Pagkatapos, dapat na nating lipulin ang pamilya Chen bago pa lumala ang sitwasyon. Axiu, Tungkol naman kay Chen Hao, yung mukhang artipisyal na yon. Mula ngayon, laruan na siya ng kapatid kong babae. huwag. Kinchiu, ang huling tatlong karayom na ito ay para isara ang iyong itaas, gitna, at ibabang dansyan. Ano? Ang itaas, gitna, at ibabang dansyan ay ang ugat ng buhay. Kung matatakpan ang tatlong lagusang ito, tiyak na mamamatay si Kinchiu. Hindi pwede. Hindi pwede.
Hindi ba sinabi niyang Master Zhu na tatanggalan lang siya ng lakas? Kuya, huwag ka nang maging makaluma. Ninakaw ni Qinziu ang Chen family Teiche. Siya lang ang makakapagligtas ng mukha ng pamilya Chen. Mabuti na lang at maingat si Yang Master Zhu. Yung katulong na yon, hindi kawalan. Bitawan niyo ako. Siraulo kayo. Gusto niyo pang patayin si Axiu. Hindi ba kayo natatakot na magbayad sa kasalanan niyo? Tumahimik ka. Sino ang may lakas ng loob na manggulo sa aming angkan ng Chen? Zhu Liecheng, kahit na ako ay mamamatay ngayon. Hindi ako susuko sa iyo. Qin Qing. Kung itong bakal na baras ay tumama, pahit na isang Diyos ay hindi ka kayang iligtas. Isang katulong lamang, nagnakaw pa ng pag-aaral ng Tai Chi ng angkan ng Chen. Masyadong mabait ang pagpapaubaya sa kanya. Apag itong pangit na nilalang ay nawala, wala nang magpoprotekta kay Chen Hao. Ang angkan ng Chen ay magiging akin na. Qin Qing, huwag mo akong sisihin. Ikaw mismo ang may kasalanan nito. Qin Qing, bakit ka pa nag-aral ng Tai Chi? Isang babae ka lang? Ang mga lalaki lang ang dapat mag-aral nito. Naiintindihan mo? Talagang ikaw mismo ang sumira sa iyong buhay. Mali ka. Ang babae ay hindi ari-arian ng lalaki. At lalong hindi mahina at kayang tapakan. Ang pag-aaral ko ng Tai Chi ay hindi para tularan ang mga lalaki, kundi para patunayan na ang lakas ng babae ay kayang gumalaw ng langit at lupa. Maaari mong patayin ang aking katawan ngayon. Ngunit hindi mo mapapatay ang aking pagnanais para sa pagkakapantay-pantay. Qin Qing. Ngayon, titingnan ko kung matigas ang iyong bibig. O ang aking martilyo. Hindi ko inaasahan na kahit na nailigtas ko ang angkan ng Chen. Nailigtas ko ang binata. Ganito ang kapalit. Kung may susunod na buhay, hindi na ako magiging babae, ako si Qinziu. Tumigil. Bitawan niyo si Axiu, kayong mga masasamang tao. Masasamang tao. Tumigil. Bakit hindi ninyo nakikilala ang inyong ninuno? Pagbugay sa ninuno. Buhay pa po kayo, ninuno. May pag-asa na ang muling pagsibol ng angkan nating Chen. Siya pala ang ninuno ng angkan ng Chen. Akala ko natalo na siya ng aking ama, at patay na. Bumalik pala ang ninuno ng angkan ng Chen. Hindi pwede, kailangan kong sabihan agad si tatay. Paumanhin, Axiu, hindi kita naprotektahan. Binata, ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya. Salamat. Ito. Ano ang nangyayari, ninuno? Siya ay isang katulong lamang sa aming angkan ng Chen. Kasalanan ito ni Kuya sa hindi pagdidisiplina. Gawin ang babaeng ito mula sa kanyang anak. Mangupya ng ating Chen Teiche. Lolo, ang hamak na katulong na ito, nilabag ang alituntuning itinatag mo noon. Dapat sana ay parusahan, ngunit hayagang nilabag ni Tio ang patakaran. Pinawalang bisa lang ang kanyang kasanayan. Huwag kang magsalita nang walang basehan. Lolo, wala akong ginawa. Pinahahalagahan ni Lolo ang patakaran. Ngayon, ipaalam natin na ipinagtanggol ni Kuya. Baka sa galit, alisin ni Lolo ang pagiging puno ng pamilya ni Kuya at ibigay sa anak ko. Lolo, bakit mo ko sinasaktan? Lolo, ang lumabag sa patakaran ay ang katulong at pamilya ni Tio. Gago. Ang tinutukoy ninyong hamak na katulong ay si Lolo mismo. Ang aking guro. Noon, tinraidor ako ng Shenju Sect. Nagtago sa likod ng bundok upang gumaling. Ngunit hindi ako gumaling ng lubusan. Sa kabutihang palad, nakilala ko ang aking guro. Kung hindi dahil sa aking guro, patay na ako ngayon. Lolo, ang patakarang pinapasa lamang sa mga lalaki, hindi sa mga babae, ay itinatag mo noon. Paano mo nagawa? Na magpatala sa isang babae bilang guro? Kasalanan ko ang pagiging hangal noon, na nagtatag ng ganoong patakaran. Mula ngayon, ang patakarang ipinapasa lamang sa mga lalaki.
ay ganap na inaalis. Axiu, narinig mo ba? Mula ngayon, wala nang magsasabing nangupya ka ng Tai Chai. Kailangan mong gumaling. Yao Yao, umalis ka na, baka mahuli na tayo. Pininsala ninyo ang aking guro, dapat kayong magbayad ngayon. Aray! Ag, Kuya, anak! Sabihin mo sa iyong ama, ang pagkakataong tinraidor niya ako noon, ay pag-usapan namin ng mabuti. Umalis ka na. bilisan mo. Chen Hao, hindi ako susuko. Sa huli, magiging akin ka rin. Axiu, ayos ka lang ba? Dadalhin kita pabalik para magpagaling. Tiyak na hindi titigil si Chen Hao. Iyak na hindi na ako ang magiging puno ng pamilya. Isang paraan na lang ang natitira. Anong paraan? Sumama sa Shenju sect. Xiao Hao, kumusta na si Kinsiu? Bagamat inilabas ni Lolo ang mga karayom sa katawan ni Kinsiu, nasira pa rin ang kanyang itaas at ibabang dantian. Kahit na gumaling siya, baka hindi na maibalik ang kanyang mga kasanayan sa martial arts. Sa palagay ko, hindi naman siguro. Lolo, bakit mo nasabi yon? Matagal ko nang pinagtataka. Ang ninunong lumikha ng Chen Tai Chi noon ay hindi nakapag-practice ng Tai Chi hanggang sa ika-negatibo siyang naantas. Ngunit ang aking guro, sa kanyang kabataan, ay nakamit ang antas na ito. Ngayon, nang makita ko ang aming guro, naintindihan ko na. Bakit kaya siya? May kakaiba ba sa kanya? Kung ibang tao ang nasa kalagayan niya. Nasiraan ng upper dantian at lower dantian, dalawang mahalagang punto. Ang pinakamalala ay mamamatay, ang pinakamabuti naman ay mawawalan ng kapangyarihan. Pero iba ang aming guro. Tingnan ninyo. Ang peka sa mukha ng aming guro, doon nagtitipon ang lahat ng kanyang Zen Ki. Lolo, nalilito po ako sa sinasabi niyo. Hahaha, tangang bata. Basta't intindihin mo. Kapag naabsorb na ang lahat ng peka sa mukha ng aming guro, hindi lang siya gagaling, pati ang kanyang kapangyarihan, ay lalo pang lalakas. Ah, ganun pala. Akala ko ba, ang pekas na matagal ng problema ni Axiu ay may ganitong silbi pala. Pupunta na ako para magluto ng gamot para kay Axiu. Lolo, yung alila ay hindi si Kinsiu. Ayos na ba siya? Grabe ang lason ng Shenju clan. Ang kapangyarihan ng aming guro ay baka nasira na. Ipag-utos mo, huwag ipagkalat kaninuman ang pagkakasugat ng guro. Opo. Lolo, bakit natin itinatago ang kalagayan ni Kinsiu? Jai! Ang ambisyon ng kapatid mo, mas malaki pa. Ay sa iniisip mo. Lolo, ang ibig ninyong sabihin, si Jikwan ay magsusumbong sa Shenju clan? Ano man ang mangyari, dapat gumaling ang kuya ko. Lumabas ka na sa pagmumuni-muni. Kung hindi, maubos ang lahi ng zoo. Sino? Sino ang nangahas na saktan ang anak ko? Si Lolo Chen. Inapi niya ang kuya ko at nasugatan. Bakit hindi namatay yung matandang yan? Noon, nilason ko siya at sinira ang kanyang dantian. Kahit hindi siya mamamatay, hindi na siya makakabawi ng kapangyarihan. Pero mayroong isang napakalakas na alila sa angkan ng Chen. Siya ang nagligtas kay Lolo Chen. Kung totoo ang sinasabi mo, ang kapangyarihan ng alilang yon ay higit pa sa atin. Pangulong Zhu, huwag kang mag-alala. Pangulong Zhu, ano ang ibig mong sabihin? Pangulong Zhu, ang kapangyarihan ng alilang yon ay nawala na. Tatay, ginamit ng kuya ko ang bakal na pako sa mga ugat. At winasak si Kinsiu, ang alilang yon. Tatay, kailangan mong tumulong. Kunin natin uli si Chen Hao para sa akin. Ang angkan ng Chen ay nananatiling malaking banta. Mukhang kailangan ng puksain agad.
Pagkatapos kong patayin ang pamilya Chen, ayon na ang magiging susunod na mga pinuno. Salamat, Master Zhu. Anong lugar ito? Ixiu. Nakagising ka na rin. Young Master. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Ixiu. Ang ganda-ganda mo pala. Nakakatawa ka naman, Young Master. Sinasabi nila ang pangit ko. Totoo ang sinasabi ko, Ixiu. Tingnan mo. Nawala na ang birthmark mo sa mukha. Totoo, di ba, Ixiu? Ixiu, sinabi ng lolo, pag nawala ang birthmark mo, gagaling ka ng tuluyan. Ito ang sabaw na ginawa ko mula sa ginseng, pearl powder, at rosas. Napakaganda para sa balat. Inumin mo na habang mainit. Ito pa. Ito naman ang ginawa ko mula sa cordyceps, lingzi, at deer antler. Napakabisa sa katawan. Inumin mo na. Young Master, hindi ko na talaga kaya. Ang mamahal nito. Ikaw na ang uminom. Ixiu. Guro ka ng lolo ngayon. Ikaw ang pinakamataas sa pamilya Chen. Uminom ka na. Sige na nga. Young Master, yung sinabi mo noon. Totoo ba talaga? Ikaw lang ang nasa puso ko, Ixiu. Miss Zhu, may mahal na ako. Humanap na lang kayo ng iba. Siyempre, tutu. Sasabihin ko kay Lolo, pakakasalan kita. Ixiu, bakit ka tumatawa? Ang lolo, tinatawag niya akong estudyante. Paano magdedesisyon ang estudyante? Kung sino ang pakakasalan ng guro? Sige, tignan natin kung ang guro ng Lolo ay pwedeng pakasalan ako. Young Master, huwag nakakakiliti. Tignan natin kung saan ka tatakbo. Young Master, patawarin mo na ako. Yung Master. Tinatawag po kayo ni Master at ni Lolo. CJ. Ixiu, hintayin kita sa labas. Guro. Lolo, tuloy po kayo. Guro, maupo po kayo. Ang mag-aaral na si Chen Changsheng, kasama ang mga mag-aral ng pamilya Chen, nagpapakumbaba sa aming guro. Tumayo kayong lahat. Hindi ako karapat-dapat. Isa lang akong katulong. Paano ako makakatanggap ng ganitong paggalang? Kaming pamilya Chen ay bulag, pinahiya ang aming dakilang ninuno. Bilang pinuno ng pamilya Chen, ako'y nahihiya. Dito ako humihingi ng tawad sa aming dakilang ninuno. Iharap. Isang koronang pampakasal na gawa sa porselana at brilyante. 1,000 taong gulang na lingsi. 100 tael ng ginto. 1,000 pirasong pilak. 10,000 ektaryang lupa. Iniaalay kay Ginang Qin. Ang tanda na to, ibinigay lahat ng ari-arian natin. Hayaan mo silang magyabang muna. Darating na ang mga taga-Diyos na pamilya Zhu. Masyadong mahalaga ang mga regalong ito. Hindi ko kayang tanggapin. Ang kaunting regalong ito ay hindi sapat para mabayaran ang pagkakamali ng pamilya Chen. Mangyaring tanggapin mo, dakilang ninuno. Kung hindi mo tatanggapin, hindi kami tatayo. Ixiu, ganyan na ang sinabi ng aking ama, tanggapin mo na.
Sige, tatanggapin ko. Tumayo na kayo. Salamat, Guro. Umalis na. Dalhin sa kwarto ng dakilang ninuno. Tara na, mag-ensayo na tayong lahat. Dakilang ninuno. Ama, mayroon akong hiling mangyaring pahintulutan niyong dalawa. Sabihin mo, maami ka namang naitulong sa pamilya Chen. Anumang hiling mo, pagbibigyan ka ng dakilang ninuno. Nais kong humingi ng pahintulot sa inyong dalawa para ikasal kami ni Ixiu. Chen Hao. Ikaw ay manugang ng aming pamilyang Zhu. Huwag kang mangarap na pakasal sa iba, Zhu Jianfeng. Hindi pa nababayaran ang pagtataksil mo sa akin noon. Ngayon, nagkakagulo ka pa sa aming pamilyang Chen. Ha, Chen Changsheng. Ang pamilya Chen ay nangakong ipapasok si Chen Hao bilang manugang sa aming Diyos na pamilya Zhu. Ngunit kayo'y nagsinungaling at sinaktan pa ang aking anak. Paano mo babayaran ang utang na ito? Ang miyembro ng aming pamilyang Chen, hindi basta-basta madadala ng sinuman. Chen Changsheng, mas mabuting sumunod ka na lang. Hayaan mong sumama sa akin si Chen Hao. Bibigyan pa kita ng ilang araw na mabuhay. Chen Hao, bakit ba? Ayaw mong maging manugang ng Diyos na pamilya Zhu. Gusto mo pang pakasalan ang isang katulong. Baliw ka ba? Tiyuhin, hindi mo pinapansin ang pagsuway ni Qin Chiu sa mga alituntunin. Si Chen Hao ay magpapakasal sa isang katulong. Nagpapahiya sa pamilya, hindi mo rin pinapansin. Sa tingin ko, ang posisyon ng pinuno. Dapat mong isuko na ngayon din. Hindi tuluyang bumagsak ang pamilya Chen sa iyong mga kamay. Sa wakas, inilabas ninyo ang inyong mga pakana. Kung gusto ninyo ang posisyong puno ng pamilya, ipakita ninyo ang inyong kakayahan. Ang kakayahan ni Zhu Jianfeng ay mas malakas pa kaysa noong mga nakaraang taon. Lolo, kaya mo ba siyang harapin? Noong araw, Guro, mas malakas ako ng kaunti kaysa kay Zhu Jianfeng. Ngunit ngayon, 30 taon na akong hindi nagsasanay. Baka hindi ko na siya kayang talunin. Ano ang gagawin natin? Hayaan mo akong harapin siya. Guro, ito ay personal na usapin ko at ni Zhu Jianfeng. Hayaan mo muna akong makipagtagisan sa kanya. Kung hindi ako magtagumpay, saka kita kakailanganin ng tulong. Kahit isang kamay lang ang gamitin ko, hindi mo ako kayang talunin. Ganito ka lang, gusto mo pang maging puno ng pamilya? Sage, subukan mo ulit. Sage. Hindi ko akalain na ganito na pala siya kalakas. Chen Changsheng, ito ba ang Tai Chi na natutunan mo sa batang babae? Wala rin namang kakaiba. Malalim ang lakas loob ni Zhu Jianfeng. At malupit ang kanyang suntok. Matanda na ang lolo. Baka hindi niya kaya. Hindi pwede, kailangan kong tumulong. Axiu, ang pinsala sa iyong Du at Ren Meridians ay hindi pa ganap na gumagaling. Kailangan mo kang magpahina at magpagaling. Hindi ka dapat sumali sa laban na yon. Ngunit hindi ko naman pwedeng panoorin na matalo ang lolo. Lolo, Naku, Chen Changsheng. 30 taon na, hindi mo pa rin ako kayang talunin, Lolo. Matanda ka na, bakit mo pa kailangang makisali? Sa mga usapin ng pamilya Chen, ano pa kinabang ang makukuha mo? TSK. Lolo, mas mabuti pang magpasya ka na. Naibigay ni Tiyuhin ang posisyong puno ng pamilya. Baka maawa pa kami. At bigyan ka ng ilang taon pang buhay. Kayong dalawang masasamang tao, ang pamilya Chen, paano nagkaroon ng dalawang walang kwentang tulad ninyo? Guro, pasensya na, nahiya ako sa iyo. Lolo, huwag kang mag-alala. Ngayon, ako naman ang bahala. Guro, pasensya na, nahiya ako sa iyo. Lolo, huwag kang mag-alala. Ngayon, ako naman ang bahala.
Matanda, huwag kang magpakatigas ang ulo. Agad na ibigay si Chen Hao at ang posisyong puno ng pamilya Chen. Kung hindi, papayuhan ko ang aking ama na durugin ang inyong pamilya Chen. Chen Changsheng, bakit hindi mo tinawag ang iyong guro para iligtas ka? Hahaha, ayong pamilya Chen, sa wakas may lumitaw na isang mahusay na tao pero pinawalang bisa ninyo ang kanyang martial arts. Ngayon, sino pa ang makakaligtas sa inyo? Ancestor, kami ang may kasalanan sa iyo. Mga matitigasing matanda, nararapat lang na lipulin ang pamilya Chen. Una, kunin natin si Chen Hao. Kung hindi, wala nang masaya. Hahaha, ay, ang gusto ng mahal kong anak na babae. Iyak na kukunin ko. Hoy, sumama ka ng maayos sa akin. Para hindi ka magdusa. Narito ako, hindi mo makukuha si Ahao. Pangulong Zhu, patayin ang katulong na ito. Baka pa magbago ang sitwasyon. Ikaw, katulong. Ikaw ang guro ni Chen Changsheng, di ba? Kung hindi nawalan ng martial arts, may karapatan ka pa na magsabi ng ganyan. Pero ngayon, wala ka ng silbi. Anong ipanghaharap mo sa akin? Hoy, Pangulong Zhu, kumilos ka na para malaman ng babaeng ito. Walang alam sa mundo kung ano ang tunay na lakas. Qin Xiu, swerte ka't buhay ka pa. Di ka nagtago. Nagpapakita ka pa. Ngayon ang iyong katapusan. Katulong, handa ka na ba sa parusa? Tatay, ayos ka lang ba? Paano nangyari ito? Impossible, hindi ito maaring totoo. Hindi nawalan ng martial arts. Tama. Impossible. Nakita ko mismo ng kapatid kong lalaki na tinira siya sa 8 pressure point. Paano siya magkakaroon pa ng martial arts? Akala ninyo sa ganitong mababang paraan. Makakasakit kayo kay Ixiu. Napaka-inosente ninyo. Hindi mo ba sinabing nawalan na siya ng martial arts? Bakit napakalakas pa rin? Pangulong Zhu, sinabi mismo ni Chen Changsheng, nawalan na siya. Chen Jai, sinadya ninyong lokohin ako. Chen Jikuan, alam na ng ancestor. Ang masamang balak mo, alam niyang magsusumbong ka sa Shenju Sect. Kaya sinadya naming bigyan ka ng maling impormasyon. Hindi lang inaasahan na magiging ganito kayo kasuklam-suklam at nagmamadaling humamon kasama ang Shenju Sect. Kahit hindi siya nawalan ng martial arts, hindi tayo dapat matakot. Kakagaling lang siya sa malubhang pinsala mula sa Steel Nile Meridian. Kung magtutulungan tayong tatlo, tiyak na mapapatay natin siya. Atay, mag-ingat. Sugod. Ancestor, nag-aalala ako sa katawan ni Ixiu. Tutulungan ko siya. Xiao Hao, ganap na ang Tai Chi ng guro. Kayang-kaya ang tatlo, huwag kang mag-alala. Yun pala ang tamang paggamit ng Tai Chi. Mali-mali ang pag-aaral namin sa loob ng maraming taon. Napakalalim at misteryoso ng Tai Chi. Ang galing ng guro, napakagaling niyang gamitin ang Tai Chi sa ganitong antas. Parang walang hirap-hirap, napakadali para sa kanya. Si Ixiu, naging tunay na master na ng Tai Chi. Kailangan kong magsikap pa sa pag-aaral ng medisina. Para karapat-dapat ako kay Ixiu. Master Zhu, salamat sa pagpapaubaya. Hindi pwedeng mangyari ito. Paano ka naging napakagaling? Ang Tai Chi ay para sa pagpapabuti ng sarili, pero ang iniisip ninyo, puro kapangyarihan at kayamanan lang. Nawala na ang tunay na diwa ng isang martial artist. Kahit buong buhay nyo, hindi nyo maaabot ang rurok ng martial arts. Qin Xiu, kahit gaano ka kagaling, babae ka lang, at kung lalabanan mo ang pamilya Zhu, hindi maganda ang kahihinatnan mo. Miss Zhu, babae ka rin, bakit mo binababa ang mga babae? Tama, yung katulong na to, ipinaglalaban ang dangal ng mga babae. Ipinakita sa amin ng guro kung ano ang kayang gawin ng lalaki. Kayang gawin din ng babae, at mas magaling pa nga. Tingnan natin kung sino pa ang magsasabing mas mahina ang babae. Guro, ipinakita mo sa amin kung ano ang kayang gawin ng lalaki. Kayang gawin din ng babae, at mas magaling pa nga. Sino pa ang magsasabing mas mahina ang babae? Segish, dahil natalo ako sa iyo ngayon. Bahala ka kung papatayin mo ako o ano. Master Zhu, umalis na kayo. Ano? Papaalisin mo na kami? Pero ang Divine Zhu Sect, ginawan ka namin ng masama. Buhay kayo para sa sariling interes at kayamanan lang. Hindi ko kayo pinapansin, Qin Xiu ako. Hindi kayo magiging tunay na kalaban ko kahit kailan. Hey! Miss Qin, salamat sa aral.
Pwede kang umalis kasama si Miss Ju, pero silang dalawa, taksil sa pamilya. Kailangan silang manatili. Master Zhu, wag mo kaming iwan. Nga. Master Zhu, tapat kami sa'yo kung aalis ka. Ano na ang mangyayari sa amin? Ting. Mga traidor kayong dalawa, kahit sariling pamilya. Kayang ipagkanulo, tapos sasabihing tapat. Ang Divine Zhu Sect, kahit hindi kami perpektong grupo, hindi rin namin tatanggapin. Mga tulad ninyong traidor. Ting. Anak, umalis na tayo. Mga tauhan, dating sina Chenjai at Chenkon. Itali ang dalawang ito. Lolo, nagkamali kami, patawarin ninyo kami. Lolo, pinilit kami ng Shenshu Gate. Patawarin ninyo kami ngayon. Guro, paano sila pakikitunguhan? Lagi nilang binabanggit ang mga alituntunin ng pamilya at angkan. Kaya't gamitin ang mga alituntunin ng pamilya para sa kanila. Ayon sa alituntunin ng Angkan Chen, ang mga taksil sa angkan, alisan ng ari-arian, ikukulong sa kamalig, at maghintay ng hatol. Magsagawa agad. Ahaw, matagal na tayo wala, bumalik na tayo. Ayon sa mga teknikong itinuro mo, wala nang mag-aalala sa atin. Maganda ba? Gusto mo ba? Unang suklay hanggang dulo. Pangalawang suklay, puting buhok hanggang kilay. Pangatlong suklay, maraming apo. Nanggugulo ka na naman. Axiu, hintayin mo ako. Tigil. Hahampasin kita. Tingnan natin kung matuto ka pa. Na magnakaw ng pagsasanay sa martial arts. Sino ka? Hinahampas ko ang anak ko. Wala kang pakialam. Gusto ko talagang mag-aral ng martial arts. Pahintulutan ninyo po ako. Kalokohan. Ang babae ay dapat mag-alaga ng asawa at anak sa bahay. Ang martial arts ay para sa lalaki. Kung magsasanay ka pa, baliin ko ang mga binti mo. Bata, ano ang pangalan mo? Ako si Chunli. Salamat, et. Chunli, kung gusto mong mag-aral ng martial arts, pumunta ka sa aming Chen Family Martial Arts Hall. Tuturuan kita. Talaga. Pero ang tatay ko, ayaw niya akong magsanay ng martial arts. Sa tingin niya, ang pag-aasawa ng babae ang tanging hangarin sa buhay. Pero ayaw kong mag-asawa. Ikaw, puno ng Liu Family Martial Arts Hall. Ang anak mo ay bata pa. Gusto mo nang ipakasal. Ganyan ba ang pagiging ama? Hoy, ang usapin ng pamilya ko, wala kang pakialam. Puno Liu dahil gusto ni Chunli ang martial arts. Hayaan mo siyang pumunta sa aming Chen Family Martial Arts Hall. Maganda ang salita. Ang pagkakaroon ng anak na babae ay isang pagkalugi. At tapayagan pa siyang magsanay, huwag kayong makialam. Umalis kayo. Ano ang sinabi mo? Puno Liu. Sa tingin ko, may talento si Chunli. Ipagkatiwala mo na lang sa akin ang kanyang pangangalaga. Hindi magiging mas mababa ang kanyang tagumpay kaysa sa mga lalaki. Kung tutuusin, pabigat lang naman siya. Kung gusto niyong dalhin, dalhin niyo na. Salamat, Ed. Sisiguraduhin kong magsasanay ako ng mabuti sa martial arts. Hindi ko sasayangin ang iyong tiwala. Masyadong maraming tao sa mundong ito ang maliit ang tingin sa mga babae. Desisyon kong mag-ampon ng mga batang babae na gustong matuto ng martial arts. Tuturuan ko sila. Kapag malakas ka na sa sarili mo, saka ka lang nila respetuhin ang katayuan ng mga babae. Axiu, sinusuportahan kita. Ipapakita ko sa mundo na hindi huli ang mga babae sa mga lalaki. Tatay, bakit mo kami tinawag? Pumunta kayong dalawa sa bahay ng mga Chen. Tatay, pumayag ka na bang tumulong ulit para makuha natin si Chen Hao? Ayos, tatay. Sa pagkakataong ito, papahiyaan natin ang mga Chen. Pinapapunta ko kayo sa bahay ng mga Chen para bigyan sila ng imbitasyon sa Grand Martial Arts Tournament. Ano, tatay? Karapat-dapat ba ang mga Chen na dumalo sa Grand Martial Arts Tournament? Tama si tatay, anak. Huwag ka nang magsalita. Pumunta na kayo. Yao-yao. Nagpadala ng hamon ang bansang Hapon. Dadalhin nila ang kanilang mga martial arts expert para hamunin ang martial arts community ng ating bansa. Tanging si Qin Xiu lang ang maaring manalo laban sa kanila.
Lagana ngayon ang mga tsismis na si Kinsiu ay kumuha ng maraming babaeng estudyante at ang iba pa ay mga anak ng ibang mga puno ng samahan. Kung magpapatuloy ito, baka may masamang epekto. Lihim na pinag-aralan ni Guro ang Tai Chi mula pagkabata. Ang hirap at paghihirap na kanyang dinanas ay higit pa sa ating iniisip. Kung may mangahas na punahin si Guro at ang mga babaeng estudyante, ako ang unang hindi papayag. Opo, Kaya ninyo yan, mga dalaga. Ipakita ninyo sa mga lalaking estudyante ang sigla at determinasyon ng mga babaeng estudyante. Si. Mga kapatid, magpakalakas tayo. Huwag tayong papatalo sa mga babaeng ito. Seg. Lolo, punong guro. Bumalik ang mga taga Shenjusek. Ang Shenjusek, naglakas loob pa silang umunta rito pa manggulo. Kakatalo ko lang kay Punong Zhu ng Shenzhou Sec. Sa panahong ito, malamang hindi sila nanggugulo. Tama siguro. Makipagkita muna tayo sa kanila. Dalhin sila sa pangunahing bulwagan. Ano na naman ang pakay ninyo? Utos ng aking ama. Ipinadala ko sa inyong angkan ng Chen. Ang imbitasyon sa pagpupulong ng mga dalubhasa. Mabait ba kayo? Sa mga nakaraang taon, laging pinipigilan ng angkan niyong Zhu ang aming pagdalo. Narito ang imbitasyon, hindi ako nagsisinungaling. Ito nga ang imbitasyon sa pagpupulong. Sabihin mo kay Zhu Jianfeng, dadalhin ng angkan namin ang Chen sa takdang oras. Ihatid ang mga bisita. Guro, biglang nagpadala si Zhu Jianfeng ng imbitasyon. Tiyak na may masamang balak. Naway ipaglaban ninyo ang aming angkan ng Chen. Gagawin ko ang aking makakaya. Hindi ko alam kung ano ang kanilang pakana. Pupunta ako kasama si Axio. Ipakita natin sa kanila ang lakas ng Tai Chi ng Chen. Kumusta, Pangulong Zhu? Parehong makisig. AMM. Pangulong Zhu, narito na ang lahat ng mga bayani. Maaari na bang magsimula ang pagpupulong? Huwag magmadali. Wala pa ang Tai Chi ng Chen. Maghintay tayo. Nalugmok na ang Tai Chi ng Chen. Hindi karapat dapat hintayin. Magsimula na tayo. Talagang humina na ang Tai Chi ng Chen. Nagdala pa ng mga babae sa pagpupulong. Sinasadya ng angkan ng Chen na hamakin ang pagpupulong. Nakakainis talaga ang pangit na Kinsiu. Nagdala pa ng mga babae para akitin si Chen Hao. Huwag magsalita ng ganyan. Kung hindi sasali ang Tai Chi ng Chen sa pagpupulong, walang saysay ito. Ginangkin, Ginoong Chen, tuloy po. Maupo po kayo. Salamat. Bakit biglang naging mabait ang matandang ito? Tiyak na may kalokohan. Huwag kang mag-alala, Ahaw. Atake tayo kapag kailangan. Sandali. Sa pagpupulong ngayon, ang lahat ng narito ay mula sa mga kilalang angkan ng martial arts. Ang Tai Chi ng Chen ay hindi na katulad ng dati. Ngayon, nagdadala pa ng mga babae. Anong karapatan nila? Na umupo kasama natin? Umaasa ang Tai Chi ng Chen sa mga babae. Nakakatawa talaga. Ang martial arts ay dapat malakas at matatag. Kaya lang ng mga lalaki. Dapat sa bahay lang ang mga babae. Hindi lalabas. Bagamat babae si Axio at ang kanyang mga estudyante. Ngunit siya'y masikap sa pag-aaral at pagsasanay, may kakaibang kasanayan. At saka, ang pagkakaiba ng lalaki at babae ay lalabas lamang. Ang mga kailangan ng martial arts dapat namalog na lakas at pagunat. At ang katangian at moralidad ang magpasya ng kalidad. Huwag mong pansinin ang mga pananaw ng mga ito, Ahaw. Pagkatapos ngayon,
Wala nang maglalait sa ating pamilya Chen. Punong Liu, nabalitaan kong ang listong Big One ninyo ay walang kapantay sa mundo ng martial arts. Kung matatalo ko ang inyong listong Big One, hindi ko alam. Kung karapat-dapat ba akong umupuri. Ang lakas ng loob mo, sa pamamagitan ng Chen Staichi ninyo. Mga pakitang gilas lamang, gusto ninyong talunin ang aming tumbikwan? Kung sino ang pakitang gilas, subukan natin. Sige, Ali, ipakita mo sa kanila. Sige po, Master. Sabay-sabay na kayong lumaban. Chonli, bakit ka nasa pamilya Chen? Ikaw, pangatlong anak, hindi ka pa ba umalis dito? Mahilig na akong mag-aral ng martial arts mula pagkabata. Ngunit hindi mo ako pinapayagan. Ngayon, patutunayan ko sa iyo na mas mahusay ako kaysa sa mga lalaking estudyante. Mas mahusay pa ako. Punong Liu, sino niya nag-aaral siya? Sa loob ng 2 buwan, ngunit para labanan ang inyong listong Big One. Sapat na ito. Ang yabang mo talaga. Ali, ipakita mo sa kanila. Ang tunay na lakas ng aming tumbikwan. Ang aking ama ay mabait na nag-imbita sa inyo sa pagtitipon ng mga martial artist. Pero kayo, nagpadala ng isang batang babae na 2 buwan pa lamang nag-aaral. Ang martial arts. Kung matatalo sa unang laban, ano pa ang mukha ninyong upuan dito? Axiu, bagamat masipag magsanay si Chun-Li. Maikli pa ang panahon, baka hindi niya kalaban. Huwag kang mag-alala, Ahaw, maniwala ka sa ating Chen Staichai. Manalig ka. Bagamat bata si Qin Xiu, may ugali siya ng isang tunay na master. Kung siya ang maging leader ng mga martial artist, tiyak na may pag-asa tayong labanan ang bansang Sakura. Huwag kang matakot, Chun-Li, ilabas mo ang iyong buong lakas. Ikaw, kailan ka naging napakalakas? Sabi ko na sa iyo, ang mga babaeng nag-aaral ng martial arts ay hindi huli sa mga lalaki. Punong Liu, ano pa ang masasabi mo ngayon? Hahaha, sa loob lamang ng 2 buwan. Nakapagsanay ka ng ganoong eksperto. Ang Chen Staichi, talagang sikat sa totoo lang. Binibiningkin, payag ka bang maging leader ng mga martial artist? Ano ang sinasabi mo? Siya ay isang katulong lamang. Paano siya magiging leader ng mga martial artist? Tumigil ka. Mga ginoo, ang posisyon ng leader ng mga martial artist ay bakante ng maraming taon. Walang namumuno. Ngayon, ang dakilang tiya ay naharap sa malakas na kaaway. Bagaman bata si GNG Qin, mahusay siya sa martial arts. Malawak ang kanyang puso. Siya ang tamang tao para maging pinuno ng martial world. Ano sa palagay ninyo? Hayaan siyang maging pinuno ng martial world? Kaming lahat ng lalaking martial artist dito sa Dacia ay magiging katatawanan sa ibang bansa. Hindi ako sang-ayon. Master Zhu, ang pinuno ng martial world ay laging lalaki. Ngayon, hayaan ang isang babae ang maging pinuno. Ito ay kahihiyan sa buong martial world. Mga taong walang malayong pangarap. Tanging si Qin Chu lang ang makakapagdala sa martial world ng Dacia upang talunin ang bansang Sakura. Ang kasanayan ni Axiu sa martial arts ay higit pa sa'yo. At saka, sino ba ang nagsabing ang pinuno ng martial world ay para lang sa mga lalaki? Tungkol sa posisyon ng pinuno ng martial world, wala akong ambisyon. Ngunit kung may papalaganap po ang martial arts ng Daxia, at mapanatili ang kapayapaan at katarungan sa martial world, handang-handa akong subukan. Hahaha. GNG, Qin, ayon sa patakaran, kailangan mo lang umakyat sa ring at tanggapin ang hamon ng lahat. Pagkatapos ng 1 oras, kung nakatayo ka pa rin sa ring, ikaw na ang magiging pinuno. Madali lang yan. Narito si Qin Xiu, tagapagmana ng Taichai. Sino ang hahamon sa akin? Batang babae, hayaan mo akong subukan ang lakas mo. Master Liu, hindi mo ako kalaban. Batang babae, hinahamak mo ako, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng tumbikwan. Ikaw, Sino pa ang gustong sumubok? Tumayo ka. ang yabang ng batang to. Akala mo ba, pag natalo mo si Master Liu, wala ka ng katapa? Ako ang lalaban sa iyo. Gusto mo pang labanan kaming lahat ng mag-isa? Ang mga master at pinunong ito ay matagal ng kilalang eksperto. Si Qin Chu ay naghahanap lang ng kamatayan. Kapag natalo si Qin Xiu, ako na ang magiging kay Chen Hao. Bagaman mahusay ang martial arts ni Axiu, hindi pa siya gaanong sanay sa tunay na laban. Sa harap ng napakaraming kalaban, baka hindi niya kayanin. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin? Qin Chu, sigurado ako. Ipakita mo sa kanila ang tunay mong lakas. Batang babae. Maaari ka pang sumuko ngayon. Mamaya, walang patawad ang mga suntok at sipa. Huli na para sumuko. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Humahap siya sa atin ng ganyan, dapat siyang magbayad. Axiu, mag-ingat. Simulan na natin. Axiu, kaya mo yan. Ang pagbangon ng pamilya Chen ay nakasalalay sa laban mong ito. Huwag na makipag-usap ka sa kanya. Matapang siyang humamon sa atin. Dapat siyang pagbayarin. Axiu, mag-ingat ka.
Humarap ka na. Kaya mo yan, Axio. Ang pag-angat ng pamilya Chen. Nakasalalay sa laban mong ito. Kaya mo yan, Axio. Kaya mo yan, Pangulo. Walang kwenta ang pagsigaw mo. Isang tao lang laban sa maraming bihasa. Kahit na Diyos, hindi kakayanin. Kaya mo yan, Kinsiu. Ang galing talaga ni Axio. Imposibleng matalo ang tatlong pangulo ng sabay-sabay. Napakaganda ng araw na ito. Ang galing pala ng Tai Chi ng mga Chen. Mabuti, hindi tayo nabigo ni Ginang Qin. Siya na ang karapat-dapat na maging pinuno ng mundo ng martial arts. May tutol pa ba? Sino pa? Aming igagalang si Ginang Qin bilang pinuno ng mundo ng martial arts. Ang ganda, Axio. Mula ngayon, ang pamilya Chen ay tunay ng angat. Sa hinaharap, wala nang lalait sa Tai Chi ng mga Chen. Tai Ching, Tai Ching. Sinabi sa akin dati ni Chen Changsheng, ang Tai Chi ay gumagamit ng lambot para talunin ang tigas, ng kahinaan para talunin ang lakas, ng katahimikan para kontrolin ang galaw, gamit ang kaunti para talunin ang mami. Noon, hindi ako naniniwala. Ngayong nakita ko ang pagpapakita ni Ginang Qin. Ako si Zhu ay lubos na humahanga. Sobra na ang papuri mo, Pangulo Zhu. May isang bagay lang akong hindi maintindihan. Ang Divine Zhu Set at ang pamilya Chen ay matagal nang magkaaway. Bakit ngayon, Pangulo Zhu? Ako mismo ang hinirang mong maging pinuno ng mundo ng martial arts. Nga, baka naman. Nakonsensya na si Pangulo Zhu. Anong sinasabi mo, Chen Hao? Ay, Kamakailan, tumanggap ako ng hamon mula sa bansang Hapon. Mga Hapon, hinahamon nila ang mundo ng martial arts ng dakilang Xia. Ang mundo ng martial arts ng dakilang Xia, ang bawat sekta at paaralan, sarado ang isip. Magkawatak-watak, paano lalaban sa mga dayuhan? Si Ginang Qin, sa parehong martial arts at pag-iisip, ay ang karapat-dapat na kandidato para sa pinuno ng mundo ng martial arts. Tanging si Ginang Qin ang makapagpapatatag sa mundo ng martial arts. Ganun pala. Si Pangulo Zhu ay itatabi ang hidwaan sa pamilya Chen para magkaisa laban sa dayuhan. Ako si Zhu Jianfeng. Bagamat hindi ako mabuting tao, sa harap ng pambansang interes, alam ko pa rin kung paano pumili. Hanga ako sa iyong pananaw, Pangulo Zhu. Mabuti. Ngayon, bilang pinuno ng mundo ng martial arts, magpapadala ako ng mga imbitasyon sa mga bayani. Titipunin ang mga tapat at matakot sa buong mundo para magkaisang lumaban. Sino ang? Kailan ka pupunta sa aming dakilang siya? Sa unang araw ng susunod na buwan, Noong mga panahong iyon, ang mga taong iyon ay nanggulo sa lupain ng dakilang siya. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi ko sila pababalikin ng buhay. Ahaw, ang responsibilidad ay mabigat. Mula ngayon, pagdating sa pagbili ng mga bagay, huwag mo na akong samahan. Paano pwedeng hindi? Paano kung mapagod ang asawa ko? Ang tamis ng dila mo. Sino ang asawa mo? Pagbalik ko, hihingi ako ng pahintulot kay Lolo na ipakasal ka sa akin. Araw-araw, wala kang katapusan. Hindi na kita kakausapin. anong ginagawa mo? Huwag kang lumapit. inauna ako ng boss para magmanman sa dakilang Xia at alamin ang kalagayan ng Pangulo ng Samahan ng Martial Arts. Hindi ko inaasahan na maraming magagandang babae sa dakilang Xia. Magsasaya muna ako. Sumigaw ka na lang. Kahit pa sumigaw ka hanggang mapunit ang lalamunan mo, walang magliligtas sa iyo. Mas malakas ang sigaw mo. Mas excited ako. Hayop! Tulong. Baka. Ikaw! Inay, Axio, huwag kang matakot. Ano man ang mangyari, huwag kang mag-ingay. Patayin.
Kayong masasamang Hapons, lalaban ako sa inyo. Kayong masasamang Hapons, lalaban ako sa inyo. Magtago. Inay, gumising ka. Inay, bumangon ka. Inay, gumising ka. Sa liwanag ng araw, naglakas loob kang gumawa ng gawaing mas masahol pa sa hayop. Hindi ko inakalang may ganitong kamanghamanghang dilag sa bansa ng dakilang Chia. Hinahadlangan mo ang aking kasiyahan? Kung gayon, manatili ka at samahan mo ako. Hindi ko inaasahang marunong ka rin ng martial arts. Mabuti. Gusto ko ang mga babaeng matapang. Binibini, ayos ka lang ba? Salamat. Axiu, paano natin itatapon ang basurang ito? Dalhin natin at dahan-dahang tanungin. Bitawan mo ako. Sino ang nag-utos na gapusin ako? Bitawan ninyo ako. Ang paglipo sa pamilya Qin sa Zhongsao, 10 taon na ang nakalilipas. Naalala mo pa ba? Ano? Baka ikaw ang isa sa mga inapo ng pamilyang Qin? Ang hustisya ng langit, sa wakas ay nakita na kita muli. Axiu, siya ang pumatay sa iyong buong pamilya. Tama. Gising ka na, ina. Noong mga panahong iyon, itinago ako ng aking ina. Kaya nakaligtas ako sa kapahamakan. Ikaw pala ang pumatay sa buong pamilya ni Axiu. Ngayon, papatayin kita para maghiganti si Axiu. Sandali, ahaw. Sabihin mo, ano ba talaga ang pakay mo sa muling pagpasok sa Daxia? Darating na ang mga tao mula sa Sakura Country bukas, kaya ako ang isinugo. Para magmanman at magsiyasat. Ano ang nalaman mo? Magsalita ka. Kakarating ko lang sa Dacia, hindi ko inaasahang. Ang dami pala ng magagandang babae dito, kaya ako nawala sa sarili. Hindi ako nagsisinungaling. Dalhin siya sa bodega at bantayan ng mabuti. Opo. Bitawan ninyo ako. Axiu, napakasama ng taong ito. Bakit hindi mo siya patayin? May iba pa siyang kasama, hintayin nating magtipon sila sa Daxia. Bago sila durugin ng sabay-sabay. Bitawan mo ako. Huwag kang magulo. Kapag napatunayan na ikaw ay tiktik na Sakura Country, babaliin ko ang mga binti mo. Bitawan ninyo ako. Palayain ninyo ako. Mga taga Sakura Country? Ano ang ginagawa ng mga taga Sakura Country sa bahay ng Chen? Anuman ang dahilan nila sa pagpunta rito. Ito ang pagkakataon nating makaalis dito. Ano ang gagawin ninyo? Alis. Sabihin mo, bakit ka narito? Siyempre, para dalhin ang amin. Mahuhusay na mandirigma ng dakilang Sakura Country upang wasakin ang Dacia. Kami ng aking ama ay handang tumulong. Sabihin mo muna, sino ba talaga ang babaeng iyon? Napakalakas niya. Si Kinsiu ba ang tinutukoy mo? Siya ngayon ang pinuno ng mga mandirigma sa Dacia. Kaya pala, sa ganoong ekspertong naroon. Kahit ang mga mandirigma ng aming dakilang Sakura Country ay maaring hindi kalaban. Ano ang gagawin natin? May paraan ba kayo? Ipainom mo ito sa kanya. Kapag siya ay ang natitira ay ako na ang bahala. Patayin si Kinsiu. At sa tulong ng Sakura Country, tiyak na makakabangon muli tayo. Walang problema. Ako na ang bahala. Buksan ninyo ang pinto. Kailangan kong umihi. Buksan.
Sa mga araw na ito, magsikap tayong lahat sa pagsasanay upang labanan ang Sakura Country. Hindi imposibleng manalo. Kinsiu, kapag nalason ka na, tingnan natin kung paano ka makikipaglaban sa Sakura Country. Ang mga taga Sakura Country ay may masamang balak. Lalo na sa ganitong panahon, dapat tayong maging maingat. Siguro kayo. Hindi ko habang Kumain ka na rin. Bukas na ang laban sa Sakura Country. Magpahinga ng maaga mamayang gabi. Sandali. Ako na ang magpapakain sa'yo. Ginoong Kinsiu, may masamang nangyari. Tumakas siya. Ano? Axiu, ayos ka lang ba? May lason ang pagkain. Axiu, Tiyak si Chenkon ang may gawa nito. Si Chenkon, tumakas kasama ng hapon na iyon. Nakakagalit, kasalanan ko at nagpabaya ako. Master Chiaohao, kumusta na siya ngayon? ang nakainom ni Axiu ay matinding lason mula sa Japan. Napakalakas ng lason na ito. Buti na lang malalim ang internal energy ni Axiu, kaya hindi delikado sa buhay. Gagawa ako ng ilang reseta para kay Axiu. Pero para tuluyang gumaling, kailangan maghintay hanggang mamayang gabi. Kasi sabay. Darating ang mga hapon mamayang gabi. Paano kung hindi makasali ang Alliance leader sa laban? Kahit abutin pa tayo ng kamatayan, maghihintay tayo hanggang magising si Master. Kumusta ang sitwasyon? Nakainom na ng lason si Kinsiu. Iyak na mananalo ang ating dakilang Japan sa pagkakataong ito. Magaling ang ginawa mo, pagkatapos malipol ang martial arts world ng Chia. Tiyak na may gantimpala pa sa inyong dalawa. Tanong ko lang. Ilang mandirigma ang darating mula sa Japan? Nandito na sila. Halika, samahan mo akong sumalubong. Sage. Sa pagkakataong ito, papatayin natin si Kinsiu. Para mawala ang galis sa aking puso. Ano? Nalason ang Alliance leader. Paano na? Paano siya nalason? Zhu Jianfeng. Para sa buong martial arts world ng Chia, kalimutan na natin ang mga alitan natin. Pigilan ninyo ang mga hapon. Hintayin nating magising ang aking master, Sage. Mga kasama. Ang laban ngayong araw ay naukol sa kaligtasan ng ating martial arts world ng Chia. Basta makapaghintay tayo hanggang alas 12 ng gabi. Pagaling at pagbalik ng Alliance leader. Iyon na ang tagumpay natin, Sage. Ay yung mga ito na mahihina lang ang kakayahan. Kayang lumaban sa mga mandirigma ng Great Cherry Empire. Nakakatawa, ha. Ano ang pakay ninyo sa aming dakilang Chia, mga ginoo? Ipapakilala ko sa inyo, ito. Ang pinakamahusay na mandirigma mula sa Japan. Ginoong Jinkun Shilang. Si Ginoong Jinkun, sa Jujutsu, Swordsmanship at Ninjutsu. Walang hindi niya alam, kayong lahat. Walang makakatalo sa kanya, ha. Ginoong Jinkun. Alam niyang malapit nang mawala ang martial arts world ng Chia. Kaya tumawid siya ng dagat para puntahan ito, upang pamunuan ang martial arts world ng Chia. Hindi ba ito napakagandang bagay para sa Chia? Ang martial arts ng dakong Chia ay may isang natatanging kasanayan. Tinatawag na Chen Style Tai Chi. Naglakbay ako na malayo rito upang makipagtagisan sa inyo. Tingnan natin kung ang Chen Style Tai Chi ninyo ang mas malakas o ang espada ng bansang Sakura ang mas matalas. Ang martial arts ng dakong Chia ay may isang natatanging kasanayan. Tinatawag na Chen Style Tai Chi. Naglakbay ako na malayo rito upang makipagtagisan sa inyo. Tingnan natin kung ang Chen Style Tai Chi ninyo ang mas malakas o ang espada ng bansang Sakura ang mas matalas. Nabalitaan ko na ang unang mandirigma ng Sakura ay may espada na ibinigay ng emperador ng Sakura. Ang kaluban nito ay may ukit na 16 na petal na chrysanthemum na sagisag ng maharlika. Tuwing 3 taon sa Sakura, may gaganaping paligsahan ng Bushido. Sa bawat panalo bilang unang mandirigma, ang espada ay lalagyan ng isa pang hiyas. Isa siyang tunay na dalubhasa, ngunit wala akong nararamdamang daloy ng internal energy sa kanyang katawan. Maaari kayang-kaya na niyang kontrolin ng ganap ang kanyang internal energy. Kung ganun ang katotohanan, lubhang nakahihigi siya sa amin. Ngayong alam mo na ang kapangyarihan ni Ginoong Jinkun. Lumuhod ka na at magmakaawa. Isang maliit na bansa lang ang Sakura, at mangahas kayong hamunin ang mundo ng martial arts ng dakong Chia. Ang Liu style Tong Bikuan ang unang tututol. Mabuti, punong Liu.
Mga tuso at mapanira ang mga hapon na ito. Hayaan mo na ang matandang ito ang lumaban. Ginoong Jinkon. Ang matandang ito ang ninuno ng Angkan Chen. Siya at ang kasama niya ang medyo malakas. Sama-sama na kayo. Anak, mangahas kang hamunin ang matanda? Ting, Kaya mo yan, tatay. Zhu Jianfeng. Habang buhay tayong nagtunggali. Ngayong gabi, magtutulungan tayo. Tibayan ninyo. Malapit na. Malapit na akong gumaling. Dapat gumaling ka agad, Axio. Zhu Jianfeng. Habang buhay tayong nagtunggali. Ngayong gabi, magtutulungan tayo. Kaya mo yan. Lubos na nagsusumikap ang aking ama. Ngunit hindi pa rin binubunot ng hapon ang kanyang espada. Hindi kaaniwan ang hapon na ito. Ano man ang mangyari, kailangan nating manatiling matatag. Basta't makatiis tayo, hanggang sa gumaling si Qin Xiu. May pag-asa tayo. Mabuti may epekto na, Axio. Dapat kang magising ng mabilis. Axio, gising ka na, Axio. Axio, Dumating na ba ang mga Hapons mula sa bansang Sakura? Chen Jikuan at Chen Kon. Ang dalawang traidor. Pinamunuan ng mga samurai ng bansang Sakura upang salakayin ang aming pamilya Chen. Ngayon, ang mga kasamahan sa mundo ng martial arts ay tumutulong sa paglaban. Kaya tayo'y magmadali, huwag hayaang manalo ang mga Hapons. Ayo ba ang mga dalubhasa ng dakilang Chia? Sa harap ng martial arts ng aming dakilang bansang Sakura, kayo'y mahina. Ang martial arts ng aming dakilang Chia, hindi mo, isang barbaro, ang makapaghusga. Lalaban ako sa iyo, sige, huwag na nating sayangin ang oras. Ama, Yao-yao, maging mahinahon. Hapons, ang mga babaeng estudyante ng Chenshi Taichi ay humahamon sa iyo. Ang mga babaeng estudyanteng ito ay nag-alay ng buhay para hadlangan ang mga Hapons. Dati, akala ko walang silbi ang mga babaeng nag-aral ng martial arts. Nang kumuha si Qin Xiu ng mga babaeng estudyante. Hindi ako naniniwala. Ngayon, sa tingin ko, mali ako, boss, iwanan ang mga babaeng ito. Pagkatapos, hayaan ang mga kapatid na magsaya, hahaha. Hapons, kapag lumabas ang aking guro, hindi kanya pababayaan. Tama na, Jen Changsheng. Ang kaligtasan ng inyong grupo, umaasa pa kay Qin Xiu. Isang babae, para malutas. Ikaw ba ay karapat-dapat maging ninuno ng pamilya Chen? Si Qin Xiu ay hindi kalaban ni Ginoong Jinkun. Ayo'y maghintay na lang ng kamatayan. Ayo, dalawang traidor, nagtaksil at pumunta sa bansang Sakura bilang aso. Ngayon, tinatawanan pa ang inyong mga kababayan. Hindi kayo karapat dapat maging tao.
Haha, mga babae, kahit ano pang murahin ninyo, hindi magbabago ang resulta. Mas mabuti pang isipin ninyo kung paano kayo maglilingkod sa amin mamaya. Walang hiya ka. Patayin ang mga lalaki, dalhin ang mga babae. Hoy! Sino sa inyo ang maglakas loob? Huwag na kayong maghanap. Narito na ako. Kinsiu, dumating ka na rin. Ipagiganti mo kami. Huwag kayong matakot, ako na ang bahala sa natitira. Hindi mo ba sinabi na inilagay mo na lahat ng gamot? Paano siya napakabilis gumaling? Di ko rin alam eh. Nakita ko mismo na ininom niya ang lugaw. Chen Kun, bilang miyembro ng pamilya Chen. Nilason mo si Xiu at sumali ka pa sa hapon. Ngayon ang huling araw mo. Ahaw, alagaan mo muna ang mga sugatan, ako bahala sa kanila. Hoy, Yao Yao. Bakit mo kanina pinakitaan ng init si Kinchu? Kuya, pinatunayan ni Kinsiu sa mundo na hindi lang lalaki ang magaling, babae rin ako. Iginagalang ko ang ginawa ni Kinsiu. Boss, malakas itong babaeng ito. Mag-ingat ka. Kahit malakas, babae pa rin siya, babae ng Dacia. Dapat lang maging laruan namin. Mga hapon, ang tinatawag ninyong martial arts. Ay huwag lang sa Daxia. Ngayon, ipakita ko sa inyo. Ang tunay na Chen style Tai Chi. May konting kaya ka. Karapat-dapat ka para ipatong ko ang aking espada. Lalong gumaling ang martial arts ni Master. Alliance Leader, bugbugin mo ang mga hapon. Ipakita mo sa kanila ang lakas mo. Sabay-sabay na. Xiu, mag-ingat. Lola, hindi na kami babalik sa Dacia. Patawarin ninyo kami. Alliance Leader, huwag ninyong palalayasin. Alliance Leader, huwag palalayasin ang mga hapong ito. Sila ay grupo ng hindi mapapakain. Kung palalayasin sila ngayon, babalikan nila tayo. Tama, Master. Huwag palalayasin ang mga hapong ito. Kayong mga hapon ay gumawa ng maraming kasamaan. Hindi kayo dapat mabuhay, dapat kayong patayin para sa bayan. Alliance Leader, huwag palalayasin ang mga hapong ito. Sila ay grupo ng hindi mapapakain. Kung palalayasin sila ngayon, babalikan nila tayo. Tama, Master. Huwag palalayasin ang mga hapong ito. Kayong mga hapon ay gumawa ng maraming kasamaan. Hindi kayo dapat mabuhay. Dapat kayong patayin para sa bayan. Nasira ko na ang kanilang martial arts. Kung may galit, maghiganti. Kung may sama ng loob, magsumbong. Ancestor, paano ninyo pakikitunguhan ang dalawang salot na ito? Ancestor, pakiusap dahil kami ay mga apo ng pamilya Chen. Patawarin ninyo kami. Ancestor, hindi na kami ulit. Ancestor, hindi na ulit. Kayong dalawa, hayop kayo. Nawalan ng mukha ang pamilya Chen dahil sa iyo. Kuya, suntukin mo siya. Suntukin mo siya. Suntukin ng 3 bises. Kung palalampasin namin kayo, paano na ang pagtindig ng pamilya Chen sa Dacia? Mga walang hiya. Pinabubuhay namin kayo. Pero labag ito sa batas ng langit. Ha. Magaling. Xiu, ikaw ang bayani namin. Lolo, may hihilingin ako. Sabihin mo. Gusto kong pakasalan ako ni Xiu. Ha. Depende, yan sa kalooban ng master ko. Xiu, papakasal ka ba sa akin?